Let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there, and we hope for the best results. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Mga sunog na buto ang bumungad sa unang araw ng operasyon sa Taal Lake, ang sinasabing ground zero sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero may ilang nagdududa kung sa tao ba ang mga butong ito. Para sa DOJ, breakthrough pa rin ito sa investigasyon. Ang mga na-recover, sumalang na sa forensic examination. 4 na taon nang nawawala ang mga sabungero kaya't no cover-up ang utos ng Pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. PBBM nangakong walang cover-up sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ilan pang sako na may mga hinihinalang buto natagpuan sa Taal Lake, labi na kaya ang mga ito ng mga biktima. PBBM biyaheng Washington ngayong buwan. Unang bilateral meeting with US President Donald Trump, kasado na. Ombudsman, pinakakasuhan ang ilang dating DepEd at DBM officials dahil sa pagbili ng overpriced laptops. Kabilang sa kanila sina former Education Secretary Leonor Briones at dating PS-DBM Chief Lloyd Christopher Lao. Viral online, pasahero ng AirAsia, pinababa at pinahiya pa umano dahil sa kasamang aso. AirAsia dumepensa. Oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Singil ng Meralco ngayong Hulyo tataas din. At kauna-unahang Hermes Birkin bag na ibenta sa record price sa Paris. Magkano kaya? Nakakuha na naman ng mga umano'y sunog na buto ang mga otoridad na naghahanap sa mga nawawalang sabungero. At habang patuloy ang operasyon sa sinasabing Ground Zero sa Taal Lake, no cover-up sa investigasyon ang pangako ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Live nag-uulat mula sa Laurel, Batangas. So Joash, ano na ang latest dyan? Corina, kaninang umaga pa na-locate yung bagong mga sako na natagpuan dito sa may Taal Lake matapos yung first batch ng search and retrieval operations na isinagawa ngayong araw. Pero bandang mag-aalas 3 na ng opisyal na simulan ng mga otoridad yung pagkuha sa mga sako na ito. Muling na-recover ang ilang sako sa isang parte ng Taal Lake ngayong araw. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon sa DOJ o sa PCG kung ano ang laman ng mga ito. Let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there, and we hope for the best results. Ngayong araw, nakapunta ang mga miyembro ng media sa lokasyong malapit sa pinagsagawaan ng technical dive ng PCG at PNP. Liblib at tago ang lokasyon at masukal ang daanan papasok. Hindi kinumpirma ng mga otoridad kung ito ang sinasabing pinagdalhan umano ng mga missing sabungero. Pero ilang daang metro sa tapat nito, nagkumpulan ng ilang bangka ng technical divers at nahanap ang mga sako. Dagdag pa riyan, local informants daw mismo ang nagsabi ng lokasyon ng ilang mga na-recover na mga buto. There are other locals that have given similar information dahil lumuta nga po itong
si whistleblower, biglang nagsilabasan din dun sa local area. No? So we are relying not just on one claim, but we are trying to corroborate it as much as possible. Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na isang palaisdaan ang pinagdalhan sa mga dinukot na sabongero bago umano sila patayin. Kasama sa mga nagsilbing witness ng iahon ng mga sako ang ilang piskal at ilang miyembro ng National Bureau of Investigation. Kaninang umaga, nakakuha tayo ng report na merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako supposedly. No? So ang ginawa po natin, nagpadala po tayo ng prosecutor at mga NBI agents para i-witness po ang retrieval ng mga sako. No? So, nandun na po ang prosecutor at NBI, kasama na rin nila ang PCG at ang PNP-CIDG para i-retrieve. Ayon sa DOJ, ito turn over ang mga matatagpo ang buto sa NBI o sa CIDG para magsagawa ng forensic investigation. Dadaan daw ito sa certification para masigurado na labi ito ng mga tao, saka dadaan sa DNA testing para makumpirma ang kanilang mga identity. Si PBBM mismo nakatutok sa kaso ayon sa palasyo. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Ngayong araw, pumunta rin sa Laurel PCG substation ang ilang pamilya ng mga biktima para magpakita ng suporta sa isinasagawang interagency effort para mahanap ang kanilang mga nawawalang kaanak. Si Charlene Lasco, ang kapatid ng missing sabongero na si Jonjon, mismong sa site malapit sa retrieval operation, personal na pumunta. Sana yun na yung kapatid ko eh, di ba? Sana siya na yun. Para at least you can finally put him to rest and then kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman magtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Ang ilan sa kanila, galing din sa PNP-CIDG Calamba naman kahapon para muling magpasa ng kanilang official affidavits. Sana po yung iba na lumulutang maging totoo lang naman po sana sila at sana po ang sasabihin at bibitawan po nila buong katotohanan na po para naman po makatulong sila sa amin at wag naman po sana nilang baliktarin o anuman. Inaasahang magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong weekend. Corina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG yung na-recover na sako doon sa Soco at sila raw yung magdedetermine kung ano nga ba talaga yung opisyal na mga nilalaman ng mga natagpo ang sako na ito. Corina. Okay, Joash, so yung mga sako nakita sa dalampasigan na. Lumulutang-lutang o nasa dalampasigan, hindi mula sa ilalim ng tubig? Corina, yung natagpuan na sako ngayong araw ay natagpuan doon sa may lake bed, malapit doon sa may site kung saan hinihinala na pinagdalhan umano ng mga missing sabongeros o yung sinasabing palaisdaan na pagmamayari ng isang personalidad na sangkot nga raw sa pagdukot ng mga sabongero. Doon siya nakita sa may lake bed, 50 to 70 feet yung lalim approximately. And yung dalawang sako na natagpuan, 10 feet away lang from each other. Yung sinasabi na nasa dalampasigan ay yun ata yung na-recover kahapon na malapit lang din dun sa Pampang kung saan pinaghihinalaan nga rin na pinagdalahan dun sa mga missing sabongero. Corina. Naglagay ba ng laman na pampabigat sa loob ng sako, Joash? Parang mga bato, yung mga Alam mo, ganon? Corina, yan din yung gusto nating itanong kanina dun sa kay PCG Commodore Tuvilla kung ano ba talaga yung exact contents ng mga sako na na-recover ngayong araw. Dahil nga may mga alegasyon o may mga sinabi din yung mga ilang witness tulad ni Patidongan na meron daw mga nilalagay na pampabigat doon sa mga sako na ito. Pero kanina nung nakita natin nung nire-recover o iniaangat yung sako mula dun sa ilalim, ay nakalagay na ito sa isang mesh bag. Ito yung sinabi ni Commodore Tuvilla na pinaglagyan doon sa mga sako na na-recover sa ilalim dahil nga raw maaari na nagdi-disintegrate na yung mga sako at laman nito. So hindi natin talaga nakita kung ano ba talaga yung opisyal na mga nakalagay doon sa loob. So yun yung hinihintay natin detalye ngayon sa SOCO na magde-determine nung exact contents at yun nga inilalaman ng mga sako na na-recover ngayong araw. Corina. Oo, kasi ang bato naman hindi naman matutunaw ang bato, ano? At kung may bato, ang ibig sabihin, sinadya talagang palubugin
kung ano man yung laman ng sako na yon. Dahil ang tao, ang katawan ng tao kapag nilunod mo sa ilalim, walang pabigat, yan ay aangat sa tubig ng kusa. So, bakit parang bago pa yung sako na nakita doon sa video? Ang iniisip ko lang, baka iniisip din ng iba, ito ay planted. Oo, Corina, magandang tanong yan kasi nga ilan sa mga usap-usapan nga doon sa siguro sa iba't ibang social media platforms ay bakit daw tila bago o malinis yung mga sako na na-recover, hindi lang ngayong araw kundi pati kahapon dahil nga maputi daw yung sako na pinaglalagyan ng mga buto. Pero paglilinaw ni Commodore Tuvilla kanina, yung na-recover nila na sako kahapon ay puno na raw ng burak at lumot. At para daw mas ma-appreciate ng mga nakakita, ng mga investigador, yung laman or yung content ng mga sako na na-recover kahapon, na which appears to be burned bones, ay inilagay daw ito o ipinatong daw ito sa isang mas malinis na puting sako na nandun din sa area kung saan nila inilagay yung mga content ng buto na ito. Yung kanina naman, Corina, nakalagay kasi siya sa isang red na mesh bag. So, kanina pinagtataka rin ng media, bakit parang medyo bago yung pinaglalagyan ng sako na ito. So, yun, ang paglilinaw ni Commodore Tuvilla ay para daw mas maprotektahan at hindi mag-disintegrate yung nilalaman nga nung mga sako na recover dahil nga ay talagang kumbaga, nagdi-disintegrate na at sira-sira na nung makita ng PCG itong mga sako na ito sa ilalim ng lawa ng Taal. Corina. Ayan, okay. So, sinunog pala. Yung mga buto ay sunog. Okay, so wala nang laman. Nung yan ay hindi natin alam kung ano yung kanilang inilubog kung sakasakali at nawala na lang yung laman ng buto. Pero malinaw na sinunog muna bago nilagay sa sako. Okay, maraming salamat, Joash Malimban. Kami ay aabang sa resulta ng forensics. Live mula sa Laurel, Batangas, Joash Malimban nag-uulat. Plano na ring imbestigahan ng House Quadcom ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa aking panayam kay Quadcom Co-Chairman Benny Abante sa programang On Point, sinabi ng kongresista na balak nilang ituloy ang mga pagdinig sa 20th Congress. Binuo ang Quadcom para pag-isahin at pabilisin ang mga investigasyon sa high-profile crimes tulad ng illegal drugs, extrajudicial killings at illegal pogo operations. One of the cases that we are going to hear in the Quadcom is the missing Sabongero because that is also a case of extrajudicial killings. I believe that we should investigate on that. And then we have some policemen that are actually involved in it. I was told that there are some politicians too. So talagang dapat namin imbestigahan to. Mainit na usapan ngayon ang posibleng koneksyon ng madugong drug war sa missing Sabongeros case. Pero bago pa man lumutang, sinilip na rin yan ng Senado noong 2022. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Bago pa man lumitaw ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, meron ang nagsalita tungkol sa kaso ng missing Sabongeros na may kaugnayan sa tanim droga. 34 ang nawalang cockfight enthusiasts mula 2021 hanggang 2022. Pero merong nadakip at eventually nag-survive. Yan sina Alvin at Darwin Indon o kinilala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang Indon Brothers, ang tumestigo sa pagdinig ni Senador Bato de la Rosa tungkol sa missing Sabongeros mystery. November 18, 2020, pumunta raw sila sa farm ni bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna para sa isang derby. Dahil daw sa resulta ng sabong nila, sinuspetsahan sila ng game fixing na paulit-ulit tinanggi ng magkapatid kasama ang iba pa. Sabi po sa amin, mga manchachope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Pinapili si Alvin, mamatay na lang o mabuhay pero kaso ang kapalit. Bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm. Anong ginawa sa'yo? Hinalbot po akong bigla sa damit po. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan.
Kinabukasan, inaresto sila ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinaniman umano sila ng shabu sa pickup truck kung saan sila isinakay. Saka tinuro ng magkapatid sina Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarrete na di umano'y nagtanim ebidensya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na ang kaso ng missing Sabongeros may intersection sa drug war. Pero sino nga ba ang mga pulis na tinukoy ni Alvin? Si Navarrete ang isa rin sa 5 officials na sinampahan ng DOJ ng kasong kidnapping at robbery dahil sa pagkawala ng isa namang isabong master agent na si John Lasco noong 2021. Base sa Senate investigation, dati siyang assigned sa Provincial Intelligence Branch sa Santa Cruz, Laguna. Si Claveria naman naging bahagi rin ng kasong ito pero di kalaunay na-dismiss for lack of probable cause. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot na pulis sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Isang deeply rooted Filipino tradition ang sabong. Libangan na nag-evolve sa cultural activity na kalaunay naging billion-dollar industry sa bansa. Pero sa likod niya ay isang madilim na lihim. Silipin natin sa Special Agenda Report ni Ronilo Dagos ng Abante Radio. Mula noon pa man, ang sabong ay malalim nang nakaukit sa ating kultura. Isa itong libangan, isang sining at para sa marami, isang pinagkukunan ng kabuhayan. Pero sa pag-usbong ng online sabong o ng e-sabong, kasabay nito ang paglitaw ng isang madilim na bahagi na nagpabago sa pananaw ng marami. Simula noong Mayo 2021, mahigit 30 sabongero ang naglaho na parang bula matapos magtungo sa mga sabungan at umakyat pa ito sa mahigit 100 itong mga huling araw. Saan sila napunta? Ano ang nangyari sa kanila at sino ang nasa likod ng kanilang pagkawala? Ang e-sabong ay yung tinatawag din talpak sa lingwahe ng mga karaniwang sabongero ay nagbigay ng bagong muka sa tradisyonal na sabong na nagpapahintulot sa mga sabongero na tumaya kahit nasaan sila. Nagsimula ang paglaganap nito ng panahon ng COVID-19 pandemic. Dahil sa mga lockdown at mga health protocols, pansamantalang isinara ang mga sabungan sa buong bansa. Para patuloy namang makapaglaro at makapusta ang mga sabongero, nag-ship ang industriya sa online platform. Pero sa likod ng kaginhawang ito ay ang tsupi o ang dayaan. Isang praktikang nagpapanatili sa matagal ng issue sa mundo ng sabong. Para mas maunawaan ang komplikadong mundo ng online sabong, nakapanayam natin si Adonis, isang batikang magtatari at sabong enthusiast na madalas ding nagbibitaw ng manok sa mga sabungang nabanggit kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Ikinuwento niya kung paano gumagana ang operasyon sa loob ng arena ng online sabong at kung paano ito lubhang naiiba sa nakasanayang tradisyonal na sabong. Sa tao na sa ruweda na yun, sentensyador, bibitaw, tsaka mga nagbibidyo. Wala yung talagang maraming tao dun sa loob. Kung hindi yung traditional sabong na yung sisigawan mo eh. Meron yung isang pinakakwarto, doon lang maglalaban yung manok. Tapos yun, naka-televise na yung sa cellphone. Doon lang kayo pupusta sa boat. Ang mga naglalabad dito ayon kay Adonis ay mga miyembro ng WPC o World Pitmaster Cup. Sila ang nag-e-schedule ng laban. Ang bawat session mabilis at punong-puno ng sultada at marami raw breeder ang nagdadala ng kanilang manok para lumaban. Marami, mga minsan 200, kulang-kulang 200 ang sultada. Ganun. Marami mga breeder. Halos buong Pilipinas yun. Naroon din. Pero sa kabila ng magarbong operasyon at mabilis na aksyon, nagiging prone daw sa dayaan o tiope ang ganitong sistema. Siyempre, halimbawa, ako, saka ikaw, pares tayo may entry. Kumbaga, magkukontakan na kayo na, itong akin, may diferensya to. Tumaya ka na ng malaki, mananalo yung iyo. Hindi na nangyayari kami. Ginagawa rin daw ang pagtityopi sa pamamagitan ng pagpurga sa mga manok para lumambot ito at hindi na makapalo ng maayos. Ayon pa kay Adonis, posibleng ito nga ang nagtulak sa pagkawala ng mga sabongero
dahil ang dayaan ay sumisira sa tiwala ng mga mananaya at humahantong sa paghina ng kita ng mga operator. At ang mas nakakalungkot, kasama raw sa mga nawawala ang ilang minor de edad. Yung mga bata na yun naman kaya lang nakakasama doon. Halimbawa, kapitbahay mo. Oy, sumama ka sa amin sa sapuan. Magbitbit ka lang ng mga gamit-gamit, mga kaon, mga lalagyan ng kuha ng manok. Talaga wala mong kaalam-alam. Siyempre, pag kasama ka, damay ka. At bilang isang nagbibitaw ng manok, malaki ang takot na naramdaman ni Adonis nang lumabas ang balita tungkol sa mga nawawalang sabungero. Naging maingat daw siya sa bawat galaw at pananalita dahil sa posibilidad na madamay sa isyu ng Tiopi kahit paan niya ay hindi siya kailanman nakasali sa ganoong gawain. Para sa Agenda, Ronnie Lodagos, Abante Radio. Buhay pa ang pork barrel ayon kay Senador Ping Lacson. 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador at 15 billion para sa mga kongresista. Kaya ang hamon niya, lantaran na ng bank accounts. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Yan ang mga katagang madalas nating marinig sa mga talumpati ng mga naihalal at mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Yan din ang nakasaad sa Section 1 ng Article 11 ng Philippine Constitution. Public office is a public trust at lahat ng public officers at empleyado ay may pananagutan sa taong bayan. Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik sa Senado, 2 panukalang batas agad ang inintroduce ni Senator Panfilo Lacson para matalupan ng mga taong gobyerno at maitutok ang spotlight ng maliwanag na makikita ang impurities at ma-expose ang mga katiwalian at kabuktutan kung meron man. Una na riyan ang maalis ang tila blanket of invisibility gamit ang Bank Secrecy Law kaya na ikukubli ng ilang opisyal at empleyado ng gobyerno ang ginagawang pagpapayaman habang nasa pwesto sa bisa ng secrecy rights. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 38 na naglalayong maamyendahan ng Republic Act No. 1405 o ang Secrecy of Bank Deposits Law, ipinunto ni Lacson ang probisyon ng saligang batas na public office is a public trust. Pinapanukala ni Lacson na ang mga government officials at employees, mapa-appointed man o inihalal sa pwesto, ay ma-exempt sa probisyon ng Bank Secrecy Law. Ang RA 1405 na naging batas noon pang 1955 ang naglatag ng mahigpit na confidentiality sa lahat ng bank deposit sa Pilipinas. Pero ayon kay Lacson, ang 70 years old ng batas ang ginagamit na pananggalang ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para magkamal ng pondo ng gobyerno na sky is the limit dahil nalulusutan nila ang mga investigasyon sa paggigiit ng Bank Secrecy Law. Kaya gustong maamyendahan ni Lacson partikular ang Section 2 ng Republic Act 1405 para idagdag sa listahan ng exemption sa bank secrecy ang mga sumusunod. Una ay kapag ang depositor ay isang elective o appointive official o employee ng alinmang tanggapan ng gobyerno, kabilang na mga opisyal at miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lahat ng miyembro ng Uniformed Services, at mga opisyal at empleyado ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC at mga kalakip na ahensya. Ang ikalawang panukala ni Lacson ay maamyendahan din ng Section 8 ng Republic Act No. 6426 o ang Foreign Currency Deposit Act of the Philippines para maging bukas na sa ombudsman ang foreign accounts ng lahat ng nasa gobyerno. Bagay na suportado ng mga utaw. Kung may trabaho sila bilang sa gobyerno at ito ang sinasahod nila, tapos may makikita kang pumapasok na sobrang laki, saan nanggaling? So kailangan maimbestigahan. Para malaman kung ano po, may mga katiwalian pong nagaganap. Nauna nang may naihay na panukalang batas na kahalintulad ng panukala ni Lacson. Pero ang kaibahan sa panukala ni Senate President Chis Escudero, kailangan pa ng written waiver mula sa lahat ng taga-gobyerno na maaring buksan ng ombudsman anumang oras kung may investigasyong isasagawa na kinasasangkutan ang isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Pero lumalakas ang panawagan na kailangang mapanindigan ng mga taga-gobyerno na ang public office is a public trust at hindi public trash. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno.
Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Daan taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang pork para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocation at naging advokasya ang pag-abolish at pag-expose ng maling paggamit nito. 2013 nang pumutok ang PDAF o Pork Barrel Scam nang mabuko ang modus ng pagpapadaan ng pondo sa mga Peking Foundation at NGO ni Janet Lim Napoles sa pakikipagsabwata ng mga ahensya, lokal na opisyal at mambabatas na sinasabing may 40 hanggang 50% na komisyon. Sa kasong Belhica versus Ochoa, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. Partikular ang paglahok ng mambabatas sa pagpapatupad ng budget sa pamamagitan ng post-enactment measure gaya ng pag-identify ng mga project dahil labag ito sa kapangyarihan ng executive. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, iginiit ng main petitioner sa kaso na si dating Anti-Corruption Commission Chair Greco Belhica na bawal na ang pork barrel. Bagamat hindi na nagulat, sa balitang nakakalusot pa rin ito sa budget. Malinaw po at ang desisyon ng Korte Suprema sa Belhica case. Belhica versus Ochoa case, bawal ang pork barrel. Hindi dapat ini-implement o ang congressman or ang senador or members of Congress does not have the power to choose kung sino ang pagbibigyan nila ng pondo. Ang meron silang kapangyarihan ay mag-appropriate ng pondo na dapat ini-implement po ng ehekutibo. So kung meron pork barrel dyan, these are lump sum and discretionary funds, bawal po yan. They can be held liable in law and in court. Problema, sinong paparusa sa kanila? So this throws us back to our age-old problem ng sobrang kapangyarihan ang naibigay natin through the Constitution sa Presidente, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC na pag sila na nag-aabuso sa pwesto at sa kapangyarihan at pera ng bayan, wala na po tayong mapuntahan. Ayon kay Senador Ping Lacson, nakakahanap pa rin ng ibang paraan ang Kongreso para isingit ang mga nais papondohang proyekto sa mga questionableng item sa budget. Isa na namang vlogger na sampulan ng LTO dahil sa kamote driving. Susunod yan sa agenda.
Usap-usapan ngayon online ang kwento ng isang pasahero ng AirAsia Philippines na pinababa raw ng eroplano matapos payagang mag-board. Ang dahilan, ang kasama niyang aso. Humingi ng paumanhin ng airline at nilinaw ang kanilang panig. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. In hot water ngayon ang AirAsia Philippines dahil sa viral Reddit post kung saan pinababa ang isa nitong pasahero matapos payagan namang mag-board. Sa kwento ng Reddit poster, nag-check-in ng kaibigan niya nang walang problema pero nang makasakay, nilapitan siya ng isang staff ng airline at sinabing kailangan niyang mag-deplane. Dahil daw ito sa dala niyang pet. Pero ang sinasabing alagang hayop, service dog umano na train para mag-assist sa mga persons with disability. Tinakot pa raw ang kaibigan niya na kung hindi bababa ay tatawag sila ng pulis. Nang dumating ang mga ito, kinuhanan daw ang pasahero at pinahiya pa. May 20 minutes before departure. Sa panayam ng BNC Mobility, nilinaw ni AirAsia Philippines spokesperson Steve Dailisan na mayroong terms and conditions of carriage ang airline, na aprobado ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board. At malinaw dito na bawal ang mga hayop. Giit pa niya, hindi anti-pet o anti-service dog ang airline. Sabi po sa akin initially ay hindi po ipinakita yung lagang aso. Hindi po ito idineklara during check-in. Kasi kung doon pa lamang po na ideklara na ng pasahero, ay hindi na po ito agad pahihintulutan. Pero paano ito nakalusot gayong may ilang mga screening na dapat daanan? Paliwanag ni Dailisan, nabigyan po sila ng tinatawag natin na permit na mag-carry ng live animals. So, inassume daw ng screener na sa ibang airline sasakay. Yun nga lang po, sa ngayon ay sinasailalim po namin sa investigasyon yung aming mga ground staff doon naman po sa mismong boarding gate kung paano po na-conceal or paano po nakalusot. Habang patuloy ang investigasyon, humingi ng paumanhin si Dailisan sa pasahero at hiniling din ang pangunawa ng lahat. Ito po ay learning experience din po para sa amin sa AirAsia. Wala po kaming gustong i-open. Wala po kaming party o interest na gustong ma-open sa pagkakataon ito. Sadyang pagpapatupad lamang po ito ng polisiya na kabahagi po ng terms and conditions of carriage. Dagdag pa niya, pantay ang tingin nila sa lahat ng kanilang mga pasahero na itinuturing nilang mga guest. Yan ay matapos lumutang ang pangalan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Owaminal na umano'y kasama ng pasahero kaya nakalusot ang aso. Hiningi namin ang kanyang panig pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Isa na namang vlogger ang nasampula ng LTO dahil sa kamote driving. Sinuspindi na ng ahensya ang driver's license ni Cherry White matapos itong videohan ng sarili na nakataas ang paa habang nagmamaneho at tila nagsasayaw-sayaw pa. Giyit ng LTO, delikado ang naging aksyon ng vlogger. Bukod sa 90-day license suspension, nag-issue rin ng show cause order laban kay White para ipaliwanag nito kung bakit hindi dapat siya kasuhan ng reckless driving at ituring na improper person to operate a motor vehicle. Abiso sa ating mga motorista, matapos ang 2 sunod na linggo na rollback, dagdag singil naman ang asahan next week. Ang diesel maaaring tumaas by 1 peso and 50 centavos per liter. Gasoline by 60 to 80 centavos per liter. Ang malakas na demand sa krudo, ang pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea at ang Trump tariffs ang itinuturong dahilan sa napipintong oil price hike. Bukod sa gasolina, tataas din ang singil sa kuryente ngayong buwan. Kaya abiso sa ating mga consumer, magtipid-tipid muna sa paggamit ng appliances. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Matapos ang 2 magkasunod na buwan ng bawas singil, muling sumipa ang presyo ng kuryente ngayong Hulyo. Ang bagong rate na mahigit 12 pesos kada kilowatt hour, mas mataas ng 49 centavos kumpara noong Hunyo.
Ibig sabihin, sa mga pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan, katumbas ito ng additional 98 pesos sa bill. Ayon sa Meralco, dahil ito sa pagtaas ng generation charge. Umakyat ang singil mula sa power supply agreements at independent power producers dahil sa mas mahal na fuel cost bunsod ng tensyon sa Middle East. Yung pag-increase ng world fuel prices. Kung maalala natin, nagkaroon ng mga 2 linggo na conflict between Iran and Israel that affected world oil prices. May spike talaga during that period which affected about the half of the month of June. Nagpabigat din ang paghina ng piso, lalo't ayon kay Meralco VP for Utility Economics Lawrence Fernandez, halos 99% ng gastos ng mga IPP ay dollar-denominated. Ngayon na nag-depreciate yung peso, tumaas naman yung generation charge. Yung peso ngayon, sa katapusan ng June, nasa kanyang weakest level in 3 months. Dagdag pasanin pa ang pagtaas sa transmisyon at iba pang singil tulad ng buwis. Bagaman bumaba ang presyo sa spot market dahil sa mas mahinang demand, hindi nito nagawang tabunan ang overall increase. Pero giit ng Meralco, wala pa ring pagbabago sa kanilang distribution charge mula pa noong 2022. Kasabay ng tag-ulan, paalala ng Meralco, maging maingat sa paggamit ng kuryente lalo na kung may baha. Patayin ang main switch at tiyaking tuyo ang mga appliances bago gamitin. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Isang dating cabinet member ni FPRRD na ngayon senador ang humihiling para sa kanyang house arrest sa the Netherlands. Sa gitna ito ng umano'y health issues ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hinihiling ni Senator Alan Peter Cayetano ang house arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sa isang resolution, hinimok ng dating DFA Secretary ni Duterte ang gobyernong makipag-cooperate sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo at pananatili niya sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Dahil yan sa humanitarian reasons, kung saan 80 years old na si FPRRD at in isolation. Una nang sinabi ni VP Sara na tila butot balat na ang kanyang ama at ang di umano'y last wish niya makremate sa loob ng ICC. Sa resolution ni Cayetano, nakasaad na bahagi ng ICC rules ang pagpayag sa house arrest ng isang nasasakdal at may strict conditions ito sa movement at court appearances niya. Ganito rin daw ang arrangement sa kaso ng isang rebel leader sa Congo noong 2009. Katunayan, maging ang naging detention ni Representative Laila de Lima dati, hinalimbawa ng senador, kung saan nabibisita pa rin daw siya ng relatives niya sa loob ng PNP. Natapos pa ang resolution sa isang call for compassion at pinahiwatig na deserve ni Duterte ang paglaya bilang dating Pangulo. Sabi pa ni Cayetano, marapat lang na kumilos ang gobyerno as soon as possible dahil nasa huli ang pagsisisi. Maikli lang ang sagot ng Malacanang dito. Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Remulla patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Patuloy naman ang panawagan ng Duterte allies sa immediate repatriation ng dating Pangulo. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po dito po yon sa ating bayan. 4 na buwan nang nasa ICC si FPRRD matapos maaresto noong March 11 sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Walang inaasahang El Nino o La Nina ang Weather Bureau ng Pag-asa sa nalalabing bahagi ng 2025. Pero asahan daw ang mas matinding pag-ulan sa huling 3 buwan ng taon. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon.
It's been raining in Metro Manila at hindi lang nilalamig kundi binabaha ang ilan nating mga kababayan dahil sa epekto ng southeast monsoon o habagat. Sabayan na yan ang malakas na buhos ng ulan na kung minsan tumatama kapag rush hour o sa madaling araw. Wala mang bagyo pero ngayong Hulyo hanggang Setyembre kasama ang Metro Manila sa mga lugar na makararanas ng near normal rainfall. Sa latest climate outlook ng Pag-asa, ganito rin ang magiging sitwasyon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero asahan daw na mas magiging malakas ang pag-ulan pagsapit ng Christmas season. Sa mga buwan naman ng Agosto hanggang sa Setyembre, generally near normal rainfall conditions pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman sa Oktubre hanggang Desyembre, asahan ang near normal to above normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay rin sa taya ng Pag-asa, neutral lang nakikita nilang conditions ng panahon. Ibig sabihin, walang inaasahang El Nino o La Nina hanggang sa unang bahagi ng 2026. Nananatiling nasa ENSO-neutral conditions ang ating tropical Pacific. Dahil dito, ang ating Pag-asa ENSO Alert and Warning System ay nananatili sa inactive o neutral status. Ayon sa karamihan ng mga climate models na ating minomonitor, posibleng magpatuloy ang ENSO-neutral conditions hanggang January, February, March 2026 season. Noong nakaraang buwan naman, nakapagtala ng near normal o 81 to 120% ng karaniwang rainfall sa forecast ang buong bansa. Sa Bataan, ilang lugar ang binaha ngayong araw dahil sa malakas na ulan bunsod ng habagat. Lubog sa tubig baha ang ilang barangay sa mga bayan ng Mariveles, Limay, Hermosa at Orani. Sa ngayon, may binabantayang sama ng panahon ng Pag-asa na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na malakas ang tsansang maging isang bagyo. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Ilang dating DepEd at DBM official pinakakasuhan ng Ombudsman dahil sa pagbili ng overpriced laptops. Susunod yan sa Agenda. Biyaheng Washington si PBBM sa susunod na linggo para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Pero bukod sa itinakdang petsa na July 20 hanggang 22, wala nang iba pang ibinigay na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader ng bansa mula ASEAN region na inimbitahan sa White House. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang US tariffs sa Philippine exports at ang sigalot sa West Philippine Sea. Pina-finalize po kasi yung detalye at sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinideny, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020. Tama, 22. July 20 to 22. Pero po, confirm. Pero po, yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Nagkita ang Pangulo at si Trump sa libing ni Pope Francis sa Roma noong Abril. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap.
May babala ng isang grupo ng mga negosyante. Matindi ang magiging epekto ng 20% tariffs ni US President Trump sa export sector ng Pilipinas. Pero umaasa pa rin sila na mareremedyohan ito ng Marcos Jr. administration. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa gitna ng umiinit na usapin sa kalakalan, nakatakdang magtungo sa Washington, D.C. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang bilateral meeting kay US President Donald Trump. Inaasahang tatalakayin doon ang kontrobersyal na desisyon ni Trump na patawan ng 20% tariffs ang mga produktong galing sa Pilipinas simula August. Sa harap nito, hindi nawawalan ng pag-asa ang pinakamalaking samahan ng mga negosyante sa bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. You should not stop negotiations. The letter of Trump is very clear. He's always open to negotiations. Even if we don't relocate manufacturing, we can offer other things. Kahit pa umano, nabigla ang PCCI sa anunsyo ni Trump. So this news is really, we are taken aback and we are totally unprepared for this. If you remember, 2 months ago, an economic team led by no less than Secretary Go and Secretary Roque went to Washington, D.C. to negotiate for more favorable terms on this tariff. They came home bearing good news. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, talagang dagdag pasanin ito dahil hihilahin nito pababa ang competitiveness ng bansa. From the beginning, our local exporters have never had good business, especially exporting to the U.S. Gone are the days when our furniture from Cebu and the garments were all made in the Philippines. Today, all U.S. garment and furniture, if you can see, made in Honduras, made in Peru, made in even Bangladesh. So our competitiveness is at its lowest. So this kind of news will definitely not help and just aggravate the issue. Well, actually, on face value, 17 to 20 is okay. No? We still retail. Unfortunately, may mga binabaan like Vietnam. Ginawa 20 din. Can you imagine that? So we become very competitive with that. Sa datos ng PSA, ang US ang top export destination ng Pilipinas noong 2024 na umaabot sa $12.14 billion o 16.6% ng kabuuang export receipts ng bansa. Para sa mga business heads, masaklap ang mga pangyayari dahil habang pinatawan tayo ng mas mataas na buwis, may mga bansang nabigyan pa nga ng diskwento. We were increased from 17 to 20% tariff, but there are other countries who received a reduction in tariff. Moldova, Sri Lanka, even Iraq received a 9% reduction. So it just shows we are not a favored partner. Thailand yata 1%, Bangladesh yata 1%, tayo 3%. Tayo lang tatlong tinaasan. The rest binaba. And among others, binaba yung Thailand, binaba yung Vietnam to 20%. Tapos may mga ibinaba pang iba. Yung mga negotiation dyan, hindi naman about tariff, it's about geopolitics eh. Dagdag pa ni Ang, sa ibang bansa, sinasalo ng gobyerno ang kanilang mga manufacture. You compete with Vietnam, Cambodia, di ba? Yes, From sir. 17 to 20. When Vietnam has been giving all their local manufacturers subsidy on fuel, electricity, income tax holiday. Philippines has not done that. We cannot afford to give all this subsidy. So to begin with, we are already so many steps behind. This tariff is just one component, and it doesn't help that from 17 we were increased to 20. Kaya imbis na umasa sa hindi garantisadong US market, dapat umanong silipin ng bansa ang iba pang oportunidad. We have offered them everything here. EDCAS, we're buying war equipment from them, even planning to put up, I'm sure it's upon the request, ammunition, manufacturing, helicopters, we're buying from them, jet planes. So wala na tayo negotiation and we cannot afford anymore to offer anything on the issue of tariffs sa kanila. I would look at other countries, di ba? What if you sell to China? Di ba? Yes, politically, we are not the best of friends, but commercially, there is so much opportunity there. So we can explore that.
Samantala, binaraniang ang panawagan na ilipat sa Amerika ang mga pagawaan natin. Anya, hindi yun praktikal. In the first place, how many manufacturers do you have? Diba? Manufacturing is not a growing sector in the Philippines. Number two, US is not cheap labor in the US. It's even harder to train American than to train our local workforce. If you relocate just for US market, you have to do your analysis. Is it worthwhile? You will be so much further naman from Asia. The logistic cost of relocating is also there. Dagdag ni ang darating na ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa susunod na taon ay magiging isang good opportunity para maidulog ang mga isyu kaugnay ng trade. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. No comment. Yan ang sagot ni newly appointed PCO Secretary Dave Gomez sa mga kritikong binabatikos ang kanyang appointment dahil dati siyang Communications Chief ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Isa rito si Senator Pia Cayetano na sinasabing posibleng magkaroon ng conflict of interest si Gomez dahil sa dati niyang trabaho. Tulad ni Gomez, ayaw din munang magkomento ng Malacanang. Siguro po, mas maganda po na mismong si Secretary Dave Gomez ang sumagot ng patungkol po dyan. Dagdag ni Yuse Castro, hindi naman apektado ang Pangulo sa mga kritisismo sa kanyang communications chief dahil lahat naman ng cabinet members on notice. Naging mainit ang debate sa binasurang second placer rule sa pagitan ng dalawang eksperto sa programang Abogado ng Billionaire News Channel. Pero iisa ang panawagan nila, reforma sa election laws ng bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Humihingi ng clarification ang COMELEC sa Korte Suprema patungkol sa pinakabagong desisyon nito sa second placer rule. Sa ilalim ng Mangudadatu versus COMELEC, inaabandona ng SC ang isa sa mga sinusunod na election doctrine o ang pagproklama sa second placer oras na ideklarang disqualified o hindi eligible ang nanalong kandidato. Ibig sabihin, dapat sundin ang rule of succession. Halimbawa, oras na ma-disqualify ang nanalong mayor, ang nanalong bise ang magsisilbing alkalde. Sa programang Abogado ng Billionaire News Channel, naging sentro ito ng debate at pagtatalo. Ayon kay Attorney Tito Gia, ang pag-nullify sa boto ng majority ay isang uri ng pag-disregard sa people's will. A second placer did not get the mandate of the people. So how can someone who was rejected by the people be made to occupy a post under a system which we call democracy? Banat naman ni Attorney Albert Agra, bakit umano hihirangin ang isang first placer kung hindi naman ito talaga naging eligible na kandidato? The first placer was not eligible, was never a legitimate candidate in the first place, was never a candidate in the first place. And therefore, you take out his votes, you now have the quote-unquote second placer who's actually the first placer. Dagdag pa ni Agra, tila na mislead ng nanalong ineligible candidate ang mga botante. So how can a winner who fooled the people be declared the winner? Hindi yata yun ang demokrasya. Sagot ni Gia, at the time the voters expressed their choice, there was yet no formal declaration of a misrepresentation having been made. So the people made a choice on the basis of their preference. Pero sa huli, magkasundo si Gia at Agra na dapat magkaroon ng electoral reforms o di kaya mismong overhaul ng ating election laws, isang bagay na suportado ng COMELEC noon pa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinakakasuhan na ng ombudsman ang ilang dating opisyal ng DepEd at DepEd dahil sa kontrobersyal na pagbili ng overpriced at outdated laptops para sa mga guro. Kabilang sa kanila, sina former Education Secretary Leonor Briones at dating PS-DBM Chief Lloyd Christopher Lau. Sang-ayon ang ombudsman sa findings ng Senate Blue Ribbon Committee na nilabag umano ng respondents ang anti-graft law. Matatandang nabili ng 58,000 pesos ang kada unit ng laptop noong 2021, mas mahal kaysa sa orihinal na price estimate na 35,000 pesos. Bukod sa graft, iniutos din ng ombudsman ang pagsampa ng falsification charges dahil sa umano'y pag-alter ng dokumento para sa procurement.
Pinakakasuhan din ang ilang respondents ng perjury. Bagsak para kay PBBM ang National Polytechnic University Bill. Isang panukala na mariing tinututulan ng mga mag-aaral at guro ng PUP. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Veto ni PBBM ang National Polytechnic University Bill na naglalayong amyendahan ng charter ng universidad. Ang sinasabi pong bill ay na-veto ng Pangulo. Dahil nagkaroon po ng direktiba noon pa po ng 2016 na dapat magkaroon ng assessment. At sa ngayon po lumalabas na hindi po nagkaroon ng compliance para sa assessment ng nasabing paaralan. Suportado ito ng mga progresibong grupo, lalong-lalo na ng mga mag-aaral at faculty ng PUP. Ayon kay College Editors Guild of the Philippines spokesperson and PUP student Brella Serna, hindi kailangan amyendahan ang PUP charter para sagutin ng gobyerno ang panawagan nila para sa mas mataas na budget. Dahil State University ang PUP, hindi raw makabubuti ang bill na ito na kung tawagin nila Serna ay disguise lang para sa totoong purpose ng amendment, ang i-commercialize at privatize ang PUP. Ganito rin ang sentimiento ng Kabataan Party List. Gaya ng PUP, dumaan din sa amendment bill sa University of the Philippines na natuloy amyendahan noong 2008. Bunsod nito, napasok umano ang UP ng mga pribadong korporasyon nang itayo ang UP Town Center noong 2013 at ang kontrobersyal na Dili Mall sa loob ng UP Diliman nitong 2024. Mainit ang naging diskusyon sa Dili Mall dahil ilang concessionaires ang na-displace umano dahil dito. Hindi rin daw makabasa ang Section 3 ng NPU Bill dahil lahat ng kurso na gustong pagtuunan nito, walang ibang purpose kundi gawing export-ready ang PUP graduates para sa mga dayuhang kumpanya. Pero tila suportado ng PUP admin ang bill. Good news for PUP daw ito dahil hahanay na sa wakas ang PUP sa ranggo ng mga national university gaya ng UP, Mindanao State University at Batangas State University. Pinabulaanan din itong magiging biktima ng commercialization ng PUP. Ayon sa mga grupong ito, hindi playground ng mga negosyante ang state universities, kaya welcome development sa kanila ang pag-veto ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. CICC nagbabala sa mga influencer na promotor ng online gambling. Susunod yan sa agenda. Timbog sa entrapment operation ng NBI ang sospek sa pamemeke ng lisensya ng CAAP. Iniimbestigahan na kung may kasabwat itong opisyal ng ahensya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sa gitna ng bitag na transaksyon sa isang mall sa Maynila, naaresto ng NBI ang lalaking ito. Siya raw ang nasa likod ng online bentahan ng peking mga lisensya mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Talamak daw ito ngayon, ayon sa CAAP. 15,000 pesos para doon sa certification ng aircraft mechanic at pilot as well as sa mga lisensya na in-issue nitong subject. Possession per se nitong mga fake
licenses would raise a disputable presumption na ikaw yung nameke. Sa pag-iimbestiga ng kaap, isolated case naman daw ito at hindi pa nagamit sa loob ng ahensya. Pero hindi nila ipinagsasawalang bahala ang issue. Katuwang ng NBI, inaalam na rin nila ang posibilidad na may koneksyon sa loob mismo ng kaap ang sospek. Nagpaalala rin sila sa publiko na maging mapanuri dahil hindi basta-bastang nakukuha ang ganitong mga lisensya. Meron po tayong required training doon sa nag-a-apply. Meron din po itong mga certificates required in accordance doon sa ating Philippine Civil Aviation Regulation and International Aviation Safety Standards. Para pa sa NBI, hindi ito simpleng kaso ng pamimeke dahil organisado raw ang krimen. Dahil yung abot nitong ating nahuli, siya lang yung tiga-deliver. Iba yung tiga-gawa. Iba yung tiga-transact. So, hindi ito mababaw na transaction lamang, maaring isang sindikato. So we will dig deeper on this case siguro. Sumailalim na sa inquest proceedings ang nahuling suspect sa kasong falsification by private individuals in relation to the Cybercrime Prevention Act. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tanggalin ang promotional posts sa illegal gambling online o maharap sa kaso. Yan ang babala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga influencer na promotor umano ng online sugal. May hanggang ngayong araw na lang ang mga content creator para alisin ang kani-kanilang posts at ang susuway maharap sa legal action. Sa Lunes, padadalhan na ng notice of explanation ang mga pasaway na content creator at may 5 araw sila para magpaliwanag. Sa susunod na linggo rin, nakatakdang pangalanan ng CICC ang top 20 influencers na anilay pinaka-enabler ng illegal online gambling. New music, new set of songs ang handog ng Canadian pop singer na si Justin Bieber sa kanyang mga fans with his 7th studio album, Swag. 21 songs ang inilabas ni Bieber kung saan muli siyang nagbabalik sa R&B that his listeners, like myself, surely missed. Swag is now out on different digital platforms, streaming worldwide. Do you have what it takes to follow the footsteps of a real-life fashionista? I have good news dahil bakante pa rin ang posisyon ng US Vogue Editor-in-Chief na hawak dati ng world-renowned fashion expert Anna Wintour. Ayon yan sa official post ng Condé Nast sa kanilang LinkedIn account. Recently lang in-announce ni Wintour ang kanyang exit sa editorial duties ng US Vogue na hinawakan niya for 37 years. Ito ay para harapin ang mas malaking role as Vogue's Global Editorial Director and Chief Content Officer for Condé Nast. Kauna-unahang Hermes Birkin bag na ibenta sa record price sa Paris. Magkano kaya? Susunod yan sa Agenda. Kinilala ng first couple ang mga Pinoy artists na bumida sa ginanap na Parada ng Kalayaan 2025. Ang kanilang love for artistry, salamin din daw ng kanilang love for the country. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
Pinangunahan ni PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbibigay parangal kagabi sa exceptional artistry and creativity ng mga sumali sa Parada ng Kalayaan 2025 noong Hunyo na bahagi ng selebrasyon ng 127th anniversary ng Philippine Independence Day. Pinuri ng Pangulo ang artistic mastery ng mga contingent para sa effort nila na palalimin ang pangunawa ng mga Pilipino sa mayamang kultura ng bansa sa pamamagitan ng ipinakita nilang likha at performance. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. Dalawa ang kategorya ng kompetisyon, ang parade at ang festival performance competition. At ang mga lumabas na grand champions, ang Ikis T. Candon na mula sa Candon, Ilocos Sur para sa parade at Tultugan Festival mula sa Maasin, Iloilo para naman sa performance. Tumanggap sila ng Certificate of Recognition, trophies at cash prizes. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na patuloy na ipakita na tayo ay tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Sa linggo na ang Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals. Gunning for a Grand Slam ang TNT Tropang 5G. Pero hindi raw magpapatinag ang San Miguel Beermen. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante Radio. Handa nang magpasiklab ang San Miguel Beermen at Token Text Tropang 5G sa pagsisimula ng PBA Season 49 Philippine Cup Finals sa linggo sa Smart Araneta Coliseum, ganap na alas 7:30 ng gabi. Isang koponan ang naglalayong makamit ang bihirang Grand Slam title habang ang isa naman ay determinado ng muling makabalik sa tuktok ng tagumpay makalipas ang ilang taong tagpuyot. Sa ginanap na PBA Finals Press Conference sa Chardonnay by Astoria sa Makati, iginit ni 8-time MVP Junmar Pajardo na kailangang sabay-sabay na mag-step up ang buong San Miguel team mula sa players hanggang sa coaching at support staff para masungkit ang inaasam na kampyonato. Dagdag pa niya, matagal na rin silang hindi nag-uuwi ng titulo, kaya't gigil na raw ang buong Beermen para sa kanilang Fear the Fear Nation. Nilinaw naman ni San Miguel head coach Leo Austria na hindi nila prioridad ang hadlangan ang Grand Slam bid ng TNT, kundi nakatuon ang kanilang buong atensyon sa muling pag-angkin ng corona. Sa panig naman ng Tropang 5G, pabirong sinabi ni Calvin Octana na si Coach Leo Austria na lang daw ang babantayan niya. Isang indikasyon ng magaan pero kumpiyansang pagharap sa serye. Gayunman, inamin ni Octana na magiging hamon sa kanila ang seryeng ito dahil sa mga iniindang injury ng ilang key players ng TNT, kaya't palakasan na lang umano ng willpower ang magiging susi sa tagumpay. Magkakaalaman na sa linggo kung sino ang unang aabante sa Best of 7 Final Showdown na tiyak na puno ng aksyon at emosyon. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante Radio. Ibinahagi ng former beauty queen na si Priscilla May Reyes ang tila mga naging past experience niya sa kanyang buhay pag-ibig. In an interview with Billionario News Channel's At the Forefront, isa-isang sinagot ni May Reyes ang mga issue that she faced, kabilang na ang hindi naging magandang pagsasama nila ng asawa na si John Estrada. He was very open about it. Yeah, I did those things. I'm not proud, but I'm in a different, stage of my life. I'm more mature. Everything that he told me at the time, it made sense. Yes. I gave him the benefit of the doubt because I was very naive and in love. Ayon rin sa former beauty queen, masasabi niyang mas matapang at mas masaya siya ngayon habang she takes care of her child as a single mother. I would, ask him to be in a certain event or to do something, and he would always say, "That's your job." That was alone. Okay. Perhaps he's the one paying the bills, but I'm the one solo parenting.
and then maybe he would come up in the weekends, but I don't think that's enough. Star-studded cast ang aabangan sa sequel ng 2006 blockbuster movie ni Anne Hathaway, Emily Blunt at Meryl Streep na Devil Wears Prada 2. Ayon sa mga report, Hathaway, Blunt at Streep will return as their OG characters. Ang mga fresh character na papasok sa movie ay sina Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, kasama ang Phil-American actor Conrad Ricamora. Wala pang official na detalye sa sequel pero expect na babalik ang matapang na editor-in-chief ng Runway magazine na si Miranda Priestley, who was portrayed by veteran actress na si Streep. Babalik rin sa project ang original director na si David Frankel at ang screenwriter na si Aline Brosh McKenna. Produced by Disney's 20th Century Studio, The Devil Wears Prada 2 will hit cinemas in May of 2026. A record-shattering sale for a handbag. And it's not just a regular handbag, of course. Naibenta sa Paris ang first ever Hermes Birkin sa halagang $10 million. Yan na ang pinakamahal na fashion accessory sold at an auction in Europe, and ang winning bidder, isang Japanese collector. Ang coveted item ay ginawa ni Hermes CEO Jean-Louis Dumas noong 1985 para sa French singer-actress na si Jane Birkin. Una na itong nabili ng private French collector noong 1994. Di ba inaano lang sa likod mo? Ano ba'y pinapalo mo dyan? Oh, Para tayo grabe. magsasafari. I know, right? Hanap tayo ng tigre at elepante. Ako na yung tigre. I can be the elephant. Tayo na yung animals word. Mas kami na. Total. Welcome to the zoo. Oh, grabe. You know, I knew it. That Birkin is because you know, the Birkin is named after Jane Birkin, si no? Jane Birkin. Oh, so siya yung may-ari ng bag na yon. Wow, $10 million Grabe, US $10 dollars. no? Pwede Most nang mapakain ng expensive isang bansa. Oh. Grabe. Hindi, pero isingit ko lang, no, ibang-iba talaga. I really wanted to make singit, you know. Okay, make singit now na. Oh, you sound Just like me, wanted Miss to make Pinky. singit yung report ni Willard. Kasi ang ganda ng report So niya. impressive, no? Thank you. So galing he is, Oo. right? Hindi, kasi talaga nabalik niya kasi marami sa atin nakalimutan na. Ang naalala kasi natin, pork barrel. Pero Yes. meron siyang sinaunang pangalan. Ano nga ba ulit yun? Maraming Yung una? imitations eh. Oo. Una CDF, Countrywide Development Fund. CIA. And then may mga CIA, Special Purpose Funds. Yun. Lahat under the umbrella of pork Pero ang barrel. tanong, meron pa ba? Sabi mo nga, Meron eh. Meron. same Same animal, tiger at elephant. Oo. Different names. Correct. Oo. Talagang you're really a lumang tao, no? Nagugulat din kasi ako because Willard remembers all these things. Galing niya. Even Leonor Briones, sabi ko, didn't she, wasn't she Secretary of Education of Pinoy? No. Kaya ano siya, Duterte na. Yes. Alam niya lahat yun. Uy, naalala ko din yun kasi this was just recently. Recent, yes, siya yung yes. Kaya So, mag-billionaire quiz na tayo. Billionaire Oh my quiz. gosh, tatalo tayo kay Willard. Talo tayo Dapat kay kampi Willard. tayo. No, we should totally do one with all the anchors. And you know what else we can do with all the anchors? What else? Dance. Kasi weekend eh. Hala, sinama na tayo, Miss Pinky. Diba? Oh. So, dance. Oy, in fairness, ang galing natin. Hindi, parang si Willard pa rin yung pinakamagaling. Bakit siya palagi? Diba? Tinikling yan ang modern tinikling. Grabe, wala pa akong alam. Willard, bakit you always win? Yeah, you always stand out, no? You're so nakakainis. You're so kaka. Wala pa akong May ganon. You're so kaka. Wala nang miss. You're so kaka. Galing ng Tagalog that I'm learning on the show. Yan. Kasi weekend na, kaya masaya. Correct. It's finally Friday. Correct. It's Okay, time to go. abangan. Happy weekend, everyone. Happy weekend. Happy weekend. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Seng. Ako naman po, si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. And with every balita, there's There is agenda. Agenda.